Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na pagkagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik, at ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang iibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanilang mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita, mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay ngunit walang pakiramdam. Mga pa ay mayroon din,
ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote, sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na mapagdala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa nakikiisa sa atin sa Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa mga kapilya po na nasa sakupan ng ating parokya at sa ibang dako ng bansa na nakikiisa din sa atin, magandang umaga din po sa inyong lahat. Sa atin po nga mabuting balita ngayon ay ang pagpapahayag tungkol sa mga magagandang gawain ni Jesus. Una na rito ay ang pagpapalayas ng mga demonyo mula sa sinasapiang mga tao. Nagpapatunay lamang ito na si Jesus ay makapangyarihan. Kaya niyang palayasin ang lahat ng masasama sa isang tao. Kung paanong pinapalayas ni Jesus ang mga demonyo, kaya rin niyang patawarin ang ating mga kasalanan. Kaya patunay lamang ito na dapat tayong dumulog sa Kanya, sapagkat alam natin na siya lamang ang maging susi para tayo maging mapayapa sa ating mga dinadala sa buhay. Ikalawa ay ang paglibot
ni Jesus sa iba't ibang nayon upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Ito ang pinakamisyon ni Jesus, ang ipakalala sa mga tao na merong kahariang nag-aantay sa atin pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. Kaya nga nangangahulugan na dapat tayong magtiwala sa Kanya, na dapat tayong sumampalataya sa Kanya. Nang sa ganon, marating din natin ang ipinapahayag ni Jesus na kaharian, ang kaharian sa langit. Kaya hindi tumitigil si Jesus sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos Ama, sapagkat ipinapaunawa sa atin na meron tayong hahantungan at yun ay ang kaharian sa langit. Kaya tayo din sana, hindi din tayo nanghihinawa, hindi din tayo tumitigil sa pag-abot ng kaharian ng Diyos sa langit. Yan ho ang ipinapaunawa sa atin ni Jesus. Kung paanong ipinapahayag ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa langit, ganun din sana ang ating dalisay na pagsunod sa Kanyang mga salita. Pangatlo, ay ang pagpapahayag sa mga alagad tungkol sa kasaganaan ng ani. Ngunit kakaunti lamang ang mga mag-aani. Makikita rito ang kahalagahan ng misyon ng bawat Kristiyano. Kung paano ang misyon ni Jesus ay ipahayag ang kaharian sa atin, ang atin namang misyon ay ang tugunan, ang pagpapahayag din natin ng kaharian sa bawat isa. Ito naman ang misyon nating mga tao, ang tumulong sa misyon ni Kristo, na ipahayag natin ang kabutihang natanggap natin sa Kanya. Ang ilapit natin ang bawat isa sa inang simbahan. Ang hikayatin natin ang ating kapwa palapit kay Jesus. Hindi lang sana tayo na mga lingkod ang mas magiging malapit kay Jesus. Bagkus sana tayo ay maging daluyan din o instrumento din sa bawat isa na sila ay ilapit natin sa ating simbahan. Na tayo bilang mga mananampalataya ay maging daluyan ng awa at grasya ng Diyos. Yan ang ating misyon bilang binyagan, na maipahayag ang Kanyang salita at mabubuting gawa. Mga kapangyarihan ng ating Panginoon, laban sa kasamaan. Kaya tayo rin ay biniyayaan upang manaig tayo laban sa tuksong mapampanlait at laban sa tuksong tayo'y inilalayo sa Kanya. At katulad ng sinabi ni Jesus, na tayo rin ay sinugo niya sa ani ng mundo upang ipaghasik ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Nawa sana tayo bilang mananampalataya ay maging daluyan ng grasya ng Diyos at maging instrumento upang ilapit ang ating kapwa sa Kanya. Nang sa ganon, ang ating din nakitang liwanag ay makita rin ng bawat isa. Harinawa, sama-sama tayong maging instrumento, sama-sama tayong maging daan upang ang bawat isa ay makita ang liwanag at kapayapaan ng Diyos Ama, nating nagmahal at nagbigay sa atin ng kung ano ang ating kailangan sa buhay. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat.
Sa pamamagitan ng pagkapari ng bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod sa Kanyang anak sa atin. Lumapit tayo ngayon sa Panginoon ng ani at manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paggasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katikista at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo, naway magdulot sa mga yumao ng kalawalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob na rito mamayaalay. Mula sa lupa't buwan ang paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang mag-iaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lubikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin ay dumalisay, upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat kaway aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito.
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo." Gayon yun naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ni Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng poong San Jose ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sama-sama nating aawitin ang padalang tinuro niya sa atin.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, mayroong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos.